Hindi kaya patay na siya. Hindi ba ako dapat pinagkalat ng kaluluwa ng purple lightning ng langit? Saan ito? Aray, sana hindi ko na lang siya tinulak. Mabuti nga namatay, isang probinsyanang nakikiangka sa posisyon ng pamilya Juan. Sayang lang ang hangin kung mabubuhay pa. Ang orihinal na Ruan King ay peking anak ng mayaman na napalitan. Kakadating lang mula sa probinsya sa pamilya Ruan. Agad na tinulak ni Ruan Tang. Nauntog ang ulo sa railing ng hagdan at namatay. Samantala ang kanyang sertipiko ng pagpasok sa kolehiyo. Lihim na pinalitan ni Ruan Tang. Pinalitan ng sertipiko ng malayong vocational school. Tumahimik ka. Yun pala, ang kaluluwa ko ay napunta sa katawan ng peking anak ng mayaman sa kwento. Ang paghihiganti ng orihinal at ang pagtutuos ko sa langit. Dahan-dahang tutuusin. Lingling. Ruan King, naghihimagsik ka na. Naglakas loob kang saktan si Lingling. Kapatid mo siya, walang modong hayop ka. Talagang hindi ako ang tunay na magulang mo. Kung bulag ang mata mo, ipamigay mo sa nangangailangan. Si Ruan Ning ang nagtulak sa akin sa hagdan. Si Ruan Tang ang pumalit sa sertipiko ko. Nagsinungaling ka agad, karapat dapat ka bang maging matanda? Ikaw, nangahas ka pang sumagot. Ruan Jiarong, tingnan mo. Ito ang anak na pinilit mong isalba. Ruan King, kahit anuman ang mangyari, nanay mo pa rin siya, magsorry ka. May utang kayong buhay at hustisya sa orihinal. Bakit ako ang magsusori? Mom, Dad, kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat. Inis si Kingting, ako. Alis na lang ako. Huwag kang magkunwari, Ruan Tang. Akala mo ba sa pagpapalit mo ng sertipiko ko? May tataguyod mo ang posisyon mo bilang anak ng pamilya Ruan. Tangtang, totoo ba ang sinasabi niya? Ikaw ba ang pumalit sa sertipiko ni King King? Hindi ako. Sinisiraan niya ako. Naiinggit lang siya sa posisyon ko sa pamilya Ruan. Paninirang puri. May sisisi ako sa kwarto. Nakapasok ka ng palihim. Gusto mo bang ipakita sa lahat kung paano mo binago ang application ko? Ako. Anong magagawa mo, probinsyana? Hindi ka karapat-dapat sa finance. Dapat nasa probinsya ka lang, nag-aararo. Talagang hindi ka susuko hanggat hindi ka nakakakita ng kabao. Hinampas mo ako. Lalaban ako. Ma. Shen King, nababaliw ka na. Ito'y paglabag sa utos. Paglabag sa utos. Ang ginawa ninyo sa orihinal na may-ari, mas malala ng 1,000 beses. Mula ngayon, hindi na ako Ruan King. Ako si Shen King. Ang alagad ng Alchemy na si Shen King. Ipaghihiganti ko siya. Mula ngayon, ang landas ko, ako ang maglalakad. Grabe siya, pati nanay hinampas. Mahina ang katawan ni Ruan King. Namatay sa pagkahulog sa hagdan. Hindi matatag ang kaluluwa ko. Kailangan kong humanap ng lugar para magpakatatag. Buti na lang, nandito pa ang singsing. Pero sa mundo ng immortal cultivation, ito na lang ang natira sa akin. Maganda ang pill, pero sa katawan ni Ruan King, kung iinumin, mamamatay siya sa loob ng kalahating araw. Huwag na lang. Sana nandito si Tuan-Tuan. Nakalilipad gamit ang espada. At hindi magastos. King, iniisip mo ba ako? Tuan-Tuan, bakit sumunod ka? Kung nasaan si King, nandoon si Tuan-Tuan. Pero walang spiritual energy dito. Hindi makakalaro si Tuan-Tuan. Okay lang, hahanap ako ng lugar na maraming spiritual energy. At ilalabas kita. Ang galing-galing ni King.
Inaantok na si Tuan-Tuan, matutulog muna. Saan ito? May tadhana ang mortal world. Ngunit ginagamit mo ang kaluluwa mo para manghimasok sa buhay ng iba. Hindi ka ba natatakot na hindi ka na muling ipanganak? Ruan King, may hinahabol ka pa ba? Tulungan ninyo ang mga magulang ko, Diyos ang babae. Hindi nila dapat ito nararanasan. Iaalay ko ang kaluluwa ko. Matagal na akong nasa mundo ng immortal cultivation, kaya ang mundong ito ng mga tao, kahit maganda. Parang kristal na baso lang, marumi ang espiritu, parang manika na hinihila ng tali. Walang buhay. Ganda. Ano ang ginagawa mo? Kung gagawin mo pa yan, tatawag ako ng tao. Mga pagkakabit sa mundo, kailan kaya magiging parang lumulutang na damo? Tawag ka. Tawag ka nga. Nakasuot ka ng ganyan. Hindi ba't pa akit ng lalaki? Huwag kang alis. Hawakan ka muna ni kuya. Sino yan? Ikaw ba ang gumawa nito? Ako, ano naman? Ang landi mo. Ikaw, tumabi ka. Huwag na lang kaya. Kayong dalawa, sabay na. Hawakan lang kayo ni kuya. Pangako, hindi kita papaluin. Ano, gusto mo? Puro masasamang salita, mukha ka pang palaka. Pinanganak ka ba ng nanay mo? Para manira sa lipunan? Ayos, ang dila-dila mo, babae, ayaw mo pa ng mukha. At tawag ako ng pulis. Ihahabla kita hanggang maubos ka. Sige, tawag ka. Gusto kong makita kung ano nang sasabihin ng pulis sa harap ng maraming tao. Manghaharas ng babae, ilang taon ang parusa. Nagsisinungaling ka. Sinong nanghaharas sa'yo? Tatawag na ako ng pulis, sabihin ko may nahuli akong manyakis. Sage, Huwag. Huwag kang tatawag ng pulis. Alis na ako. Alis na ako ngayon. Aray, ang kati. Ano to? Bakit ang kati-kati? Makati ka ng 10 araw, maliit na parusa, malaking babala. salama. Sana noon pa lang, nagsuot ako ng Hindi kasalanan mo. Ang palda ng babae ay para sa sariling kasiyahan. Sa susunod, kapag may ganito ulit, pwedeng sumigaw ka ng malakas. Ang mga taong ganyan, duwag lang ng aapi ng mahina. pero mukhang gabi na. Baka wala nang masakyan, kaya sasabay na lang kita, tataksi ako. Hindi na kailangan. Aalis na ako. Ingat ka rin, Bie. Ganito. Hindi ko pa nakikita. Ete, gusto mo bang tikman ang bagong produkto namin, ang masayang chichirya? 100% orihinal na sangkap, ngayon lang ang unang araw. 2 pakit, libre ang isa. Mayroon ding spicy strips dito. Ang pagkain na ito, nakaimpake ng maayos. Kababalaghan. Kumusta? Masarap, di ba? Ang bagay na ito, pangkaraniwan lang. Balik ka uli sa susunod. Nay, marami kaming bagong produkto.
Ikaw. Demonyo, sino yan? May nagsabi na ba sa'yo na sobrang init ng ulo ko kapag gising? Babae lang naman yan. Kung di ka marunong maghawak ng kutsilyo, huwag kang magpasikat. Papatayin kita. Duwag. Narating na natin. Anong gusto mong kainin, Neng? Take out o dito ka kakain? Dito na lang. Sige. Turista ka ba, Neng? Madalas kasing may mga masasamang loob na magnanakaw dito. Mag-ingat ka, mag-isa ka lang. Naghanap po ako ng tao. Sa baryo sa paanan ng bundok ng mga diwata. Saan mo hahanapin? Wag naman sanang nadala ka ng catfishing. Mali po kayo, Nay. Bisita lang po ako sa kamag-anak. Pero wala po akong contact nila. Kaya napunta na lang po ako dito para hanapin sila. Pero mahirap ang daan papunta sa baryo sa paanan ng bundok. Kung magtitiwala ka sa akin, papahatid kita ng asawa ko. Hanggang sa kanto doon. Salamat po, Nay. Sige, kain ka. Tatawagin ko na ang asawa ko. Neng, ito ang asawa ko. Ingat kayo sa daan. Di ba't ikaw ang kolehiyala mula sa baryo ng mga diwata? Huwag mo namang ganyanin, Kuya Huy. Nahihiya ako. Paumanhin. Pwede bang makisakay? Di ka taga-baryo ng mga diwata, di ba? Bakit ka pupunta doon? Hahanap po ako ng tao. Pwede po bang makisakay? Six naman. Pero medyo madumi ito. Kung okay lang sa'yo. Ang tapang ng babaeng to. Ang lakas ng loob mo. Di mo man lang tinanong kung sino siya. Pinasakay mo na agad. Ulihiyala ka na, napaka-konserbatibo mo pa rin. Di naman yan aswang. Relax ka lang. Okay pa naman ang espiritu dito. Sino ang hinahanap mo sa baryo ng mga diwata? Gusto mo bang tulungan kita? Ano? Hahanapin mo ang tatay ko? Shenming, ano ba ang ginagawa mo? Nakagulat ka naman? Baka naman. Ikaw si Ruan King. Shen King. Noong pumunta ang pamilya Ruan para kunin si Ruan Tang, sinabi nila, dahil mahirap lang kayo kaya ayaw mong umuwi. Maaasahan ba ang sinasabi ng iba? Ang kinuhang tatay ko naman, sinabi sa akin na ayaw ninyo sa akin kasi pabigat ako. Kaya hindi ninyo ako sinundo. Mga sinungaling sila. Hindi totoo yan. Ang nanay at tatay, taon-taon, araw-araw, ikay laging iniisip. Kung alam lang nila na ikaw mismo ang uwi, siguradong. Ito lang ba ang kinakain mo sa pamilya Shen? Ito. Masarap naman. May inaapi ba sa'yo? Kung wala, bakit ka bigla na lang umuwi? Binago ni Ruan Tang ang application ko sa kolehiyo. Pero sinapak ko rin siya. Ano? Ang pagbago ng application, pa ang pagsira sa kinabukasan ng tao. Grabe naman, sobra na talaga si Ruan Tang. Paano na ang application mo? Kung wala talagang paan, mag-aral na lang ulit.
Pwede kang tulungan ni Kuya sa pag-aral. Umuwi muna tayo. Sage. Shenming. Lalaki ka, bumalik na ang bunso natin. Tungkol sa application, pag-usapan na lang natin kay Tito at Tita Pero application yon, mahalagang sandali sa buhay ng tao. Ang saklap naman. Huwag kang magdrama. Kung wala akong makakain, pwede akong magpanggap na manghula gamit ang modernong talino. Ito. Sage na. Pag-usapan na lang natin sa loob. Makikita nila ni Tito at Tita Malinaw na ang lahat. Kadugo ang ingay. King, concern na concern sa'yo ang kuya mo ha. Tumahimik ka. Nanay, tatay, tingnan ninyo kung sino ang bumalik. Ay, huwag na yang kinain mo. Quing, iba rito. Jitsaid, mas malakas ang spiritual energy kaysa inaasahan. Mukhang hindi sayang ang pagpunta. Anak. Dahan-dahan. Nanay, ito si... Ika si Kingting, anak ni Mama, mabuting anak. Ito. Ito ang aming anak na babae. Kamukha ng kanyang ina, parehong maganda, ayan. Gawa ni Papa, gatastia, tikman mo. Hindi na. Itong bata. Bakit iba sa litrato? Pumayat. Sabihin mo kay Mama, pinapahirapan ka ba nila? Hindi pa. Ang humamak sa akin, babayaran ko ng 100 beses. Ako si Shenking, hindi nagpapatalo. Mabuting anak, halika, sumama ka kay Mama sa loob. Pasok, halika. Asok. Pasok na. Itong bonso mo. May idea. Umalis kayo. Ang bilis mong nagtanggol. Kingting, kumusta ang mga nakaraang taon? Nabubuhay. Ano, nabubuhay? Ganito kanila pinapahirapan. Hintay ka, pupunta ako ngayon, hahanapin ko ang pamilyar Juan. Hindi na. Sila. Nasa ospital na. Tito Tia kakauwi lang ni King. Pahinga muna siya. Ano mang sasabihin, pag-usapan natin mamaya, bonso. Mayaman talaga ang pamilyar Juan. Noong una 200,000 ang ibinigay. Para sa iyo sa pamilyar Juan, at putulin ang ugnayan natin. Bakit, hindi ka makakakain, may sugat pa sa kamay? Diyos ko. Kailan nangyari ang peklat na ito? Ako. Nagsasanay ng martial arts. Anong martial arts ang sinasanay ng babae? Pangdepensa. Depensa. Delikado ba sa lungsod? Kahit saan delikado. Kahit papaano nang umuwi ako, pinarusahan ko ang dalawang masasama. King, nararamdaman ko sa direksyon sa likod. Malakas ang espiritual na enerhiya. Mabuti. Mga kasama, lalabas muna ako. Kasama kita, Ma. Hindi na kailangan. Saan? Nasa bungad ng balon. Kung hindi ganito kalakas ang spiritual energy dito, hindi namin siya mahuhuli. Dalisay at napakalakas na espiritu. Tama. At King, tingnan mo.
Malinaw na nagpapakita ito ng convergence patungo doon. Sa mas hilagang bahagi ng kabundukan, doon ang pinagmulan. Nag-ipon ngunit hindi kumakalat. May mga ulap ng kulog na nagtatago. Ang pakiramdam, Ay kidlat ng langit. tiyak na oras. 3 araw mula ngayon, sa kabundukang iyon, sigurado. Pagkatapos ng kidlat, magkakaroon ng pinong essence, kahit isang hibla lang. Ay sapat para mabago ang iyong butot laman. Ang katawang ito ay mahirap baguhin ng kidlat, ngunit kung hindi, pipigilan lang ako ng mga tuntunin ng langit. Pero King, kakayanin ba ng katawan mo ngayon? Masyadong mapanganib. Paano kung... Sa panganib nagtatagumpay. Napakahina ng mortal na katawan. 3 araw, sapat para maghanda. Ingat po sa pag-alis. Kailangan ko ng 100 taong gulang na Crimson Bloodvine. Aba, 100 taon agad ang hiningi. Napakabihira nito, halos mamatay ka pa para makuha. Ayang kaya mo ba? Ito, kunin mo. Ang batong ito, pwede ko nang ibigay sa iyo ng libre. Dito, gasgasin mo. Mystic Ice Jade Marrow. Naku po. Sinong walang mata? Tinawag na basura ang kayamanan. Nakatulong ako sa iyo. Pwede na ba tayong mag-usap ng maayos? Hoy, batang babae. Hindi ko inakalang may kakayahan ka pala. Gusto mo bang sumama sa akin? Tiyak kong giginhawa ang buhay mo. Ang Crimson Bloodvine lang ang kailangan ko. Huwag kang magpakatigas ang ulo. Pwede na ba tayong mag-usap ng maayos? Teka. Pwede naman tayong mag-usap ng mahinahon. Kukunin ko na agad. Ang 100 taong Crimson Bloodvine. Ang presyo sa merkado ay 28,000. At isama mo na rin iyon. Sige. Batugan. Sa susunod na gagalaw ka, siguradong. Gagarin ang lalamunan mo. Tuwan-tuan, ngayong gabi ba ang Thunder Tribulation? King, eksakto sa hating gabi. Mas maganda pakiramdam ko mula nang kinain ko ang Centennial Scarlet Bloodvine. Wow! Grabe! Kumikinang ang bundok. May nagda-tribulation, kaya? Nababasa mo lang yan sa mga nobela. Thunder Tribulation. 1,000 taon nang hindi nagpapakita ang tribulasyong ito.
Innate, great perfection. May nagtatangkang mag-immortal sa panahong ito ng mahinang spiritual energy. Iskan at malalaman ang sentro ng tribulation. Gusto kong malaman kung sino to. Ganito na naman, di pa natin natapos ang usapan mula sa nakaraang buhay. Basagin. Tagumpay. Sa wakas, makakapagsimula na ako sa cultivation. Maligayang pagtatagumpay sa foundation establishment, King King. King King, ano ang plano mo ngayon? Hindi pa naaayos ang galit ng orihinal na katawan. Ang pamilya Ruan ba ang sinasabi mo? Pero malakas ang pamilya Ruan, paano mo gagawin? Huwag magmadali. Mag-aaral si Ruantang sa Agricultural University, di ba? Sandali, pupunta ka sa universidad, isang dakilang alchemist. Magiging estudyante? Anong problema? Hindi pwede. Hindi ko ma-imagine. Queen King. Handa na ang pansit, kain na habang mainit. May sariwang isda ang tatay mo mula sa palaisdaan kaninang umaga. Sinungaling. Nakita kong lumulunok ka ng laway. Ay, Sakto ang apoy, masarap din ang lasa. King Ting, hindi mo pa nasasabi. Saang universidad sa lungsod na pumasa? Ako, Ay naku, di mo masasabing. Kumakain sa palasyo. Narinig ko, nakatira ang fake Heres sa malaking bahay sa lungsod. Bakit di mo bilhan ng gusali ang mga magulang mo? Wang Gifen, bakit ka naman nandito? Umuwi ka na. Anong nagmamadali? Tinatanong ko lang naman. Baka fake too. kung ayaw mo na ng dila mo, pwedeng ipakain sa aso. Papatayin na. May baliw na babae ang Tamilya Shen. Ganito lang ba ang kaya mo? Nagpapanggap ka. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ang pinakamalaking pabrika sa baryo. Amin yon. Ang tatay mo ay isang asong bantay lang sa ilalim ng aming pamilya. Maniwala ka ba na sa isang salita ko lang, mapapaalis siya? Sige na, hindi pa nababayaran ang sahod ng katay mo. Hala, ngayon ka natatakot. Kaya ba ng pamilya Shen na magpaaral ng 2 kolehiyo? Kung hindi sa tulong ng katay ko. Hari-hayan pa, iw. Kahit maglagay ng balahibo, manok pa rin. Ako, sinampal mo ako. Sinampal kita, kailangan pa bang pumili ng araw? Sasabihin ko kay Papa. Shit. Pakikuha ang tatay niya, gusto kong makita. Kung anong klaseng tao ang nagpalaki ng ganyan. Walang alam at gago. Ero. Ano nangyayari? Hindi ko mapigilan ang utos niya. Papa, Sino ang may lakas ng loob na galawin ang anak ko? Papa. Siya yon, yung baliw. Sinampal niya ako at minura ka pa. Tulungan mo ako, Papa. Ikaw. Dayuhang babae. Mag-ingat ka sa pagsasalita, yung pandaraya mo sa buwis. At mga peking record na hindi mo pa nagagawa. Ikaw.
Makakapag-usap na ba tayo ng maayos? Papa, tulungan mo na ako. Tumigil ka, umiyak ka pa, nakakahiya. Hoy, Shen, Kuya Shen. Kuya Shen, nakakahiya itong nangyari. Kasalanan ko, hindi ko siya naituro na maayos. Madaldal ang anak ko at walang alam, naabala pa ang bisita nyo. Ito ang sahod ngayong buwan, kasama nung nakaraan. At nung isa pa, lahat na lahat. Manager. Buong buo. Hindi lang yon, mula ngayon, ikaw na ang assistant manager. Yung tagapamahala ng seguridad ng bodega. Double ang sahod. Hindi. Triple. Assistant manager. Triple. Masipag at matiyaga si Kuya Shen. Dapat noon pa inilabas yan. Anak ng tukwa, ano pang ginagawa mo diyan? Mag-sorry ka agad sa pamilya Shen. Lalo na kay Miss Shen. Ngayon din. Tay, baliw ka ba? Bakit ako magsosorry sa kanya? At paano siya maging bis? Tumahimik ka. Kapag sinabing mag-sorry ka. Kung magwawala ka pa, umalis ka sa pamilya Wang. Pesensya na. Mali ako, mali ang tingin ko sa inyo, Tito Shen. Tita Zhang, Kuya Shenming. Miss Shen. Umalis ka dyan. Miss Shen, tingin nyo okay na to? Tanungin mo tatay ko. Yung pera, tinanggap ko na. Okay na rin ang vice manager. Pero, kung dadalhin mo ulit ang tao mo dito sa bahay para manggulo, ay hindi. Talagang hindi na yan mangyayari. Ako si Wang Dacheng, nangangako ako, sinumang muling pumunta rito. Kalabanin niya ako, si Wang Dacheng. Sige, kayo na lang muna kumain, ako. Uwi muna ako sa pabrika, para ayusin ang ilang bagay. Huwag na kayong maghatid, haha, huwag na, sige alis na ako. Lumamig na ang pansin. Oh, sige papalitan ko yan para sa iyo. Halika, Nay, kainin mo to habang mainit. King, nasaktan ka ba kanina? Mga langgam lang yan, wala silang kakayahang saktan ako. Ang perang ito, at ang posisyon bilang vice manager. Karapat-dapat ka sa mga ito, mas marami pa ang utang niya sa iyo. Pero sa susunod, ikaw na ang dapat tumayo ng matatag para sa sarili mo. Naiintindihan ko. Kakaiba, bakit kaya bigla akong napapayag? Parang may di maipaliwanag na pressure. Akong nakikipag-usat sa matataas na opisyal. Queen King. Kanina, nasabi mo na, saang universidad sa lungsod ka pumasa? Sa West State Agricultural University. Ang layo naman ng lugar na yan, at mahirap pa ang mga kondisyon. Natatakot ako baka hindi mo kayanin. Hayaan mo muna siyang kumain, lumalapot na ang pansit. Kain tayo. Excuse me, classmate. Ang ganda-ganda. Teka. Bakit siya nakasakay sa asno papasok sa paaralan? Anong kailangan mo? Hindi na, bagong salta ka ba? Anong kurso mo? Agrikultura. Sage, titingnan ko para sa iyo. Yung bagong estudyante, ang reporting place ay kanan sa experimental building. Ang dormitoryo ay nasa building 3, Purple Bohemia area. Salamat.
Sus Mariosep, uso na ba ngayon sa mga mayayaman na magsibuyas as PC stick habang nakasakay sa kalabaw? Dito pa magtanim. Ang lugar na to, mas pangit pa sa mga simpleng hotel. Paano ako titira rito? Umuwi ka, sabihin mo sa tatay ko. Kung hindi mo ako susunduin ngayon, ako ay... Pause. Talo na ko mula rito. CJ, subukan mo. Miss, may rehas ang bintana at first floor lang to. Ikaw. Ese! Ang ingay mo. Shenking. Iemie. Alam ko na, ikaw pala ang may kagaguhan nito. Dapat magpasalamat ka. Binago ko lang ang course mo. Iemie, akala mo ba pag binago mo yon, makakaganti ka na sa akin? Panaginip. Ako, lilipat ako ng school bukas. Lilipat sa school? Sa tingin mo, may pagpipilian ka ba? Ikaw. Walang kwenta. Miss, tumayo ka. Shenking. Lahat, attention. Pahinga sa lugar. Shenking, ang lakas ng stamina mo. Nahihilo na ako sa pagod. Nag-ensayo ako ng martial arts. Yung tipong pinuputol ang brick gamit ang kamay? Gumamit ako ng espada. Grabe, ang galing mo. Marunong ka ng swordplay. Baka pakitang tao lang. Handa ka bang magsabayan? Bawal ang awayan sa training. Takot. Bakit ka pa nagpapanggap na expert? Ruantang, tigilan mo yan. Tumahimik ka. Shenking. Talaga bang magaling? Subukan natin. Ako ang champion sa fencing sa kabataan na lungsod. Ano ka ba? Kung gusto mo talagang matalo, hindi ako magdadalawang isip na makipaglaro sa'yo. Iemie, sige. Paano tayo maglalaban? Sangay ng kahoy bilang espada. Nagpapanggap, nag-live stream na ako. Dumating na ang mahigit 20 katao. Panoorin nyo ng mabuti. Ano ba talaga ang professional na fencing? Saan mo nakuha ang video na ito na ipinadala mo sa akin? Ito ang video mula sa live stream ng babaeng estudyante ng agrikultura kaninang hapon. Kilala mo ba siya? Ang simula ng posisyong ito ay hindi mukhang estilo ng modernong esgrima. Baka naman. Ang bilis na ito ay tiyak na hindi galing sa isang kabataan ang ganitong kasanayan. Kailangan ipakita ito kay Lolo. Lolo, tingnan mo ito. Ang galing ng mga galaw na ito, mas mahusay pa kaysa sa aming minanang. Daan-daang taon na kasanayan ng mga Chen. Ang galing ng talento niya. Agad na ipinahanap ni Jisung na alamin ang pagkakakilanlan ng batang babae, kiyaking makontak.
Tandaan, dapat maging magalang ang pagugali. Ang taong nasa likod niya ay tiyak na hindi maaring pagalitan ng aming pamilyang Chen. Dapat lamang makipagkaibigan. Naiintindihan, gagawin ko na ito. Ang tunay na pangalan ni Shen King ay Ruan King. Lumaki sa Beijing, hindi kailanman nag-aral ng martial arts. 2 buwan pa lamang nakabalik sa Shenshan Village. Isang batang babae na hindi kailanman nag-aral ng martial arts. Paano bigla-bigla? Naging dalubhasa sa paggamit ng espada? Shenshan Village. Nasa paanan mismo ng Shenshan. Ang oras ng pagbagsak ng kulog ay tumutugma rin. Ito ay tiyak na hindi pagkakataon. Tiyak na nakita niya ang isang cultivator. Tatay, bakit ang aga-aga? Jiusu, ang video na ipinadala mo sa akin kahapon. Ipinakita ko kay Lolo. Sinabi ni Lolo na hindi karaniwan ang batang babae na ito. Malamang, naabot na niya ang threshold ng pagpapalabas ng totoong ki. Pagpapalabas ng totoong ki, hindi ba't iyon ay pagpasok sa... Hindi ba't iyon ay pagpasok sa innate real? Naku po. Sa loob ng 100 taon, walang sinuman ang nakapagtagumpay dito. Ngayon, isang batang babae na kapareho ko ng edad, mag-advance na sa innate. Makinig, sandali, ipapadala ko sa iyo ang kanyang contact information. Dapat kang magtanong sa kanya ngayong araw. Tatay, Ayaw mo na ba ng allowance? ay hindi, bakit mo naman ginagamit ang allowance para manakot? Ito na naman ang plastic na relasyon ng ama at anak. King Ting, hayaan mo lang ba siyang lumipat ng dormitoryo? Marami pang panahon sa hinaharap. Sino? Hello, ikaw ba si Shen? Ano ang kailangan mo? Ako si Chen Xiuziu. Napanood ko ang live stream mo sa paggamit ng espada. Marami na akong taon sa martial arts, gusto ko sana ng payo mo. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. Nakuha ko ang kontak mo sa kakilalang alumni. CJ. Mag-set ka ng oras. Mas mabuti ngayon na. Bukas ng gabi, alas -8. Pakipasa muna ang friend request ko sa WeChat. Para bigyan mo nga. Pwede. Ayos na. Ano ba yung ginagawa mo sa gabi? Hindi ako pwedeng maging sparring partner mo. Hindi ikaw. Si Shen King ng Agriculture Department. Kilala mo siya. Hindi mo ba siya sasabayan? Tama ka. Na pala, paki-video mo ako mamaya. Tara na. Gusto mo bang magpalit ng armas? Kahit manalo ako, hindi ito patas. Tumigil ka nga. Sige na nga. Gusto mo pa? Isa pa. Hindi ba nagpabaya ka noong huli? Halatang niloloko ka lang niya. Salamat sa pagtuturo, Shen. Salamat sa pahuli. Tanong lang, saan ka nag-aral ng martial arts? Medyo personal nga yan. Pasensya na. Tara, libre kita ng midnight snack. Hindi na. Shen, ikaw. May seryoso akong gustong itanong. Talagang may tanong ako. Chen yun. Na-video mo ba kanina? AE, walang edit. Hindi man lang siya pinawisan.
Ipadala mo na kay Papa. Lolo, tingnan mo. Ano ang sabi ni Tsiuju tungkol sa ugali ng batang babae? Sabi ni Tsiuju, prangka, simple siya, walang kayabangan. Ayusin mo, gusto ko siyang makilala. Ikaw mismo ang pupunta? Ito. Kung hindi ko maabot ang susunod na antas, hindi ko mapapanatili ang kabataan ko. Kailangan kong alamin ang daan ng cultivation. Kailangan talagang pumunta ng personal, mas mabuti. Naintindihan, gagawin ko na ito. Lolo at Ama, bakit kayo pumunta dito sa West State? Bisitahin namin si Shenking. Ngayon na. CJ. Shen. Shen, bakit hindi ka nagre-reply sa mensahe? Renan, Gusto ka makita ng aming lolo. wala ba kayong ginagawa sa inyong Chen family? Shen, magandang pagkakataon. Ako ang pinuno ng Chen Group, Chen Jaizong. Ito naman ang aming pinakamatandang ninuno, si Shen. Chen Group. Ang market value ay 3 beses ng Ruan family. Sabihin mo, ano ang kailangan mo sa akin? Narinig mo na ba ang tungkol sa mga nag-aral ng cultivation? Tapos, Maaari mo ba akong ipakilala? Sa senior na nag-tribulation sa Sacred Mountain. 2 buwan ang nakalipas. Tama. Ako iyon. Lolo. Lolo. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Master, sa panahon ngayon, naubos na ang spiritual energy. Nabubuhay ako ng mahigit 150 taon, pero hindi pa rin ako umusad. Malapit na ang aking katapusan. Pakiusap, turuan mo ako ng paraan. Bakit kita tutulungan? Ang Chen family ay susunod sa iyo. Gagawin namin ang lahat ng utos mo. CJ, tulungan ninyo ako sa isang bagay. Patunayan ninyo ang inyong kakayahan. Ano ang gusto mong gawin namin? Hindi ako magkasundo sa Ruan family. Huwag ninyo silang hayaan na gambalain ako. Sige. Asikasuhin ito ni Jizong agad. Naintindihan. Lolo, mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Shen, gusto mo bang kumain kasama namin? Tumigil ka. Huwag mong bastusin ang master. Ayos lang. Tawagin na lang nating classmate. Ginoo, matanda, tapos na ang trabaho, bukas siguradong makikita ang resulta. CJ, kaya bukas na lang tayo mag-usap ulit. Panahon na para matapos ang gulo ng orihinal na may-ari at ng pamilya Ruan. At 3 minutong pagbagsak ng presyo. Sino ang nagbibenta ng mamamihan ng ating stocks? May masamang loob na nagpapababa ng halaga nito. Naubos na ang ating mga stocks na pwedeng ipagbili. Diretso sinara ng bangko ang account. Walang pagkakataong makipag-usap. Ginong Jiang, may nag-report online na nagsisinungaling tayo sa accounting. Nasa baba na ang mga taga-Securities and Exchange Commission. Jinong Jiang, ang Chen Group ay nag-alok ng 0.1 bawat share para bilhin tayo. Sabi nila, kung hindi tayo pumayag,
Bukas tatanggalin na tayo sa stock exchange. Tawagan agad ang Chen Group. Tanungin mo sila. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ruan Yarong, lumabas ka. Matagal-tagal ka ring nawala. Ano ba ang nangyayari? Ate, malala na. Napalibutan na ng mga nagpapautang sina mama at papa. Malulugi na ang kumpanya. Paano nangyari yun? Kahapon ayos pa naman lahat ah. Ikaw ang may kasalanan. Mula nang dalhin ka ni papa dito. Hindi na tumigil ang gulo sa bahay. Ngayon mawawala na ang ari-arian natin. Paano na ako magiging mayamang anak sa hinaharap? Si Shen King. Siyempre siya. Dapat noong nakaan, hinayaan na lang natin siyang mamatay sa hagdanan. Gising ka. Ngayon, siya lang ay isang. Mahirap na estudyanteng umaasa sa scholarship. Tangka ba? Akala mo ba ngayon? Siya pa rin ang dating Shen King. Ruan Yarong, kung hindi ka magbabayad ngayon, hindi ka makakalabas ng pinto na ito. Tapos na ang pamilya Ruan. Ito. Paano ka nakapasok? Ikaw ang gumawa nito, di ba? Ang regalong ito. Nagustuhan mo ba? Sino ka talaga? Sino ka nga ba talaga? Ang Shen King na inapi ninyo noon. Patay na matagal na. Ang mukha ko. Ang sakit. Ang mukha ko. Ang ganda. Nakita ko siya. Nandyan siya, sa labas ng bintana. Nakapulang damit. Hindi mo ba siya nakita? Ha? Nakita ko siya, may hawak siyang dahon. Ang pasyente ay nagpapakita ng malalang delusyon. Ang ganda. Ginoo, bakit mo kami inimbita sa Kinjong Mountain Range? Kung kayo ang maglilingkod sa akin, natural na aayusin ko ang inyong mga problema. Huwag kang magsalita ng galang-galang. Ang desisyon ng Ginoo, sinusubukan mo pang punahin. Opo, Bagamat hindi sila ang pinakamahusay. Mabuti na lang at kahapon ay pinadala ko si Batuan. Para magmanman sa Kinzong Mountain Range ng maaga, upang tulungan sila. Dapat ay walang problema. tuloy po kayo. Ginoo, wala nang daan sa harap. Baba na. Opo. Ginoo, maupo po kayo. Nasaan si Chen Suzu? Baka hindi nakasabay ang batang iyon, hahanapin ko siya. Tumitimbang ako, nagpapapayat ako. Saan na ito? Nasaan ang mga tao? Masaap ba? Aray, tatay. Bakit wala kang ingay sa paglakad? Muntik nang huminto ang puso ko sa takot. Sa ganyang pagiging alerto mo, kung may kaaway sa likod mo, hindi mo pa malalaman. Ang Ginoo at ang matanda ay naghihintay ng matagal. Ikaw dito, kumakain ng patago. Ano ba yan? Tatay, mayroon pa akong tubig dito. Sinabi ko bang gusto kong uminom ng tubig? Huwag nang patagalin ang Ginoo, bilisan mo.
Sinabi ko bang gusto kong uminom ng tubig? Queen King, dumating ka na. Ang tagal mong hinintay, nalanta na ang mga bulaklak. Pasensya na, matagal kitang hinintay. Hindi kasalanan ni Queen King. Kasalanan ng mga bagong tauhan mo, isa-isa ang bagal nila. Wow, napakaganda. Pero ang ganda na ito, hindi tugma ang katawan sa edad. Tuan-tuan, may trabaho ako para sa iyo. Sa pagdaan ng tribulasyon, protektahan mo sila, huwag silang tamaan ng kidlat. Ako na ang bahala, tuan-tuan. Bilisan mo. Ginu, Naku, sa gitna ng gubat na ito, saan galing ang batang ito? ano bang sinasabi mo? Ang aking espiritu ng espada si Tuan-tuan. Mamaya, sumunod kayo sa kanya. Pasensya na, matanda na ang mata ko. Hindi ko nakilala si Tuan-Tuan. Nakita ko na si Tuan-Tuan. Amy, kayo ang pabigat, ang bagal ninyong umakyat, parang pagong. Oh, lahat ba ay pagod na? Gusto nyo bang kumain? Ano ang meron? May malaking bag pa, itong bata. Nakakain na ng kalahati ng palihim. Ito, Ay, inumin na matanda. Nakakain na ng kalahating bag. Wala pang hiya tumingin. Tumataas pa ang katawan niya. Nasaan na ang batang yun? Mahilig maglaro si Chuzhu. Pasensya na po, Tuan-Tuan. Amy, talagang hindi mapakali. King King, hahanapin ko siya. Tulong! Tingnan ko po, Ginu. Tulong! Mamamatay na ako, Aray, ang puwit ko. Ang ingay, hindi pa ako nakakita ng ganyang kalakas umiyak. Chuzhu. Hindi ba nasugatan? Bumangon ka na. Aray. Pasalamat ka kay Tuan-Tuan. Salamat po. Magsalita na maayos. Amy, hindi ako makikipagtalo sa bata. Ikaw ako sinong bata sinasabi mo? 50 taon na ako. Ano? base sa pagsisiyasat ko, lugar ito ng konsentrasyon ng espiritu. Narito ako para sa pagsubok. Mababa pa ang inyong kapangyarihan kapag dumating na ang pagsubok ko. Dapat kayong sumunod kay Tuan-Tuan. Pagkatapos ng kidlat, darating ang ulan na maglilinis ng katawan. Malaking tulong sa inyong pagsasanay, huwag ninyong palampasin ang pagkakataon. Salamat po sa pag-isip sa amin. Ang aming pamilya Chen ay maglilingkod sa inyo ng buong puso. Malapit na ang oras. Tuan-tuan, kakain ka ba? Amy, dahil mabait ka, patawarin na kita. Ipagtatanggol ko kayo.
Huwag, may naririnig ako. Baka may multo. Ano ang ginagawa ninyo? Tuwan-tuwan, parang may bagay dito. Ah. Bagong kaibigan ko yon, masyadong mababa ang inyong kapangyarihan. Para makita siya. Tama na, si Aoha, huwag mo na silang takutin. Tuwan-tuwan. Kailan darating ang pagsubok ng iyong amo? Ano ba ang nagmamadali, darating yan sa tamang oras. Subukan mo itong longganisa, gawa sa baboy, napakasarap. Longganisa. Dahan-dahan, marami pa yan. Ito ba ang tribulasyon ng langit? Masyadong mapanganib para kay King na mag-isa. Manatili kayo dito, huwag kayong magpalipat-lipat. Tuan-tuan. King, mag-ingat ka. Mag-ingat sa kanan. Ang sarap. Binabati kita, tagapagtaguyod, sa iyong pagsulong. Chen Yanking. Ito'y strong bone pill para sa iyo. Inumin mo agad. Maraming salamat, tagapagtaguyod. Ang inyong dalaway masyadong mababa ang antas. Ito lang ang maaari ninyong kainin. Aray, Oh, tagapagtaguyod, ang anak ko. Masyadong malakas ang gamot. Dapat sana'y pinainom ko lang siya nito. Halika. Tutulungan kita ng iyong ama. King, ang bango. Luto na ba? Malapit na. pwede bang makahingi ako ng pakpak ng manok? Hindi ka pa ba natuto? May lakas ako rito. Hindi pa ba sapat ang sakit ng tiyan mo kanina? Hindi na ako kakain. Apos na. Nagpapasalamat si Yanbing sa tagapagtaguyod, kung ngala ang tulong mo. Ang buhay ni Yan King ay magkatapos sa gitnang yugto ng Tian Tian. Tumayo ka. Hindi kita tinutulungan ng walang kapalit. Pareho lang tayong may kailangan. Kung magsasalita ang tagapagtaguyod, maraming tao ang handang maglingkod. Malaking biyaya na para sa aming pamilya Chen na makuha ang oportunidad na ito. Tingnan mo agad kung tumaas ang iyong antas. Tatay, talagang mas malakas na ang aking ki kaysa dati.
Mabuti. Mula ngayon, magsanay ka ng husto. Sa susunod na taon sa bagong talento ng kabataan, dapat mong mabawi ang kahihiyan. Sa susunod na taon, talagang babalikan ko ang mga Zhou at Zhao. At gagapangan sila. Ang bagay na ito'y malamang na hindi maitatago sa mga Zhao at Zhao ng matagal. Queen King. Gusto kong sumama sa iyo. Pero hindi ko kayang iwan sa Xiaoha. Bakit hindi natin hilingin kay Tuan-Tuan na sumama sa tagapagtaguyod? Ang aking bahay ay malapit sa paaralan. Pwedeng tirahan ninyo at maglaro, at madali para sa tagapagtaguyod na makipag-ugnayan. Pwede ba, Queen King? Bahala ka. Yehey. Sige, papagandahin ko na ito. Bukas ay pwedeng tumira na. Nasa West State na ako, Master. Imbestigahan mo kung ano ang ginawa ni Chen Jizong. Pagdating niya dito, lalo na kagabi. Sige. Ang laki dito, Queen King. Mas maganda kaysa sa kuweba. Ginoo, saan ilalagay ang mga ito? Sa kusina. Sage. Lahat ayos na, Master. May tagalinis na darating. Pero di kayo abalahin. At puno na rin. Ang ref ng pagkain, libreng kunin. Ayos, mas madali. Kumusta, Ginoong Chen? Pasensya sa abala. Ako si Chiyu Chen, hip ng espesyal na grupo. Ito ang kasama ko, si Jing Yu. Bihirang bisita. Tara, uminom tayo ng sa. Ginoong Chen, nandito kami para magtanong tungkol sa kakaibang pangyayari sa Kinjong Mountain kahapon. Nandoon ako sa Kinjong Mountain nitong nakaraan. Pero ano ang tinutukoy ninyong kakaiba? Maliwanag naman po, Ginoong Chen. Nag-imbestiga kami at nakumpirma na sa tuktok. May bakas ng isang kultivator na nagdaos ng tribulation. Narito ang siyam na kidlat at ang energy fluctuation chart sa lugar. Ang mga kabataan ngayon. Ang bilis kumilos. Mahalaga ito, kaya pakisabi ang totoo. Alam ninyo, may sariling tuntunin ang cultivation world. Nirerespeto namin iyon, pero kailangan nating tiyakin na walang mapanganib sa 1.8 bilyong mamamayan. Ito ang hangganan ng bansa. Kung para sa bansa, maaari akong magpahatid ng mensahe. Pero may 3 kondisyon. Ano po iyon? Una, huwag sundan. Pangalawa, huwag imbestigahan. Pangatlo, huwag gambalain. Kung gusto kayong makita, makikipag-ugnayan siya. AMM. Sige. Ito ang card ko. Hintayin namin ang balita. Huwag muna tayong mang-abala. Ano ang kalagayan? Kumpirmado ng HIP na may mga tagapagwasto. Handang tumulong ang pamilya Chen na makipag-ugnayan, ngunit hindi pa sigurado kung papayag sila makipagkita. Hindi pa natatapos. Naiintindihan ko. Manatili kayo sa inyong mga pwesto. Ako na ang bahala. Sige. Guro, nasa labas lang ako at nagbabantay. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Baka nga siya ang sugo ng mga kultivator. Batang babae. Kayo ba ang mga tao mula sa Supernatural Phenomena Research Management Bureau? Kami nga. At ikaw, sino ka? Hindi ba kayo ang gustong makipagkita sa akin? Ngayon, kayo pa ang nagtatanong sa akin. Sandali, ikaw ba ang kultivator na iyon? Sabihin mo, bakit mo ako pinatawag?
Ganito kasi, gusto naming itanong kung mayroon ka bang gamot na makapagpapatatag sa kalagayan ng mga malubhang na sugatan, o kaya naman, may espesyal na gamot na makapagpapabilis ng paghilom ng sugat. May nasugatan? Noong nakaraang linggo sa isang misyon, inatake ang isang espesyal na operasyon na kuponan. Kung may ganitong gamot, baka nakauwi pa silang buhay. Kahit isang piraso lang, sapat na upang iligtas ang kapalaran ng isang pamilya. Ano ba talaga ang ginagawa ng inyong bureau? Responsible kami sa pangangasiwa ng supernatural na kapangyarihan upang matiyak na hindi ito magdudulot ng panganib sa kaligtasan ng mga mamamayan. Ito ang aming tungkulin, at ito rin ang pangunahing prinsipyo ng bansa. Meron akong gamot, ngunit hindi ito maaaring gawin ng maramihan. Ayos lang, kahit isang piraso, makakapagligtas pa rin ito ng buhay. Hugh Andan. Kapag ininom ng malubhang na sugatan, mapoprotektahan ang buhay nito. Maraming salamat. Paano ba ito gagamitin? Inumin lang. Nais kong ipanumpa ninyo na ang mga pil na ito ay gagamitin lamang para sa pagliligtas ng mga taong nasugatan sa paglilingkod sa bansa. Huwag kang mag-alala, kami ay nanunumpa sa dangal ng isang sundalo. Ang sino mang lumabag sa sumpa, ang pil ay agad mawawala ng bisa. Sandali, maaari ba kaming regular na bumili ng ganitong uri ng pil? Depende sa tadhana. Sage, aalis muna kami. Guro, mapagkakatiwalaan ba sila? Subukan natin para malaman. Ang gamot na ito. Epektibo ba talaga ang gamot na ito? Nakita mo naman ang ginawa niya kanina. Hindi iyon magagawa ng isang ordinaryong tao. Anuman ang mangyari, dalhin muna natin ang gamot pabalik para ipasuri sa medical. Ano? May nangyari na naman? Abandonadong pabrika sa kanlurang subur. Sa level of normal energy fluctuation. May isang ng personnel na malubhang na sugatan. Bilisan ninyo, dalhin ninyo ang gamot. Ara na. Labis na pagdurugo, hindi matatag ang mga palatandaan ng buhay. Gamitin mo to. Ano ito? Pangligtas to, bilisan mo. Impossible to. Epektibo. Talagang epektibo. Oas ng ayusin yung nasa loob. Malapit ang pinagmumulan ng energy disturbance. Ingat! Walang epekto ang physical attack. Ganyan ba kayong lahat sa management bureau, pabigla-bigla? Tuan-tuan, lumabas ka at papanatagin mo sila. Naku, ang lakas pala ng healing ability nito. Umatras kayo. Ang mga moves niya, ibang-iba sa mga teknike ngayon. Anong nangyari sa kanya? Nagsisimula na namang magloko ang Divine Soul niya. Tara, di na kaya dito. Pasok kayo, bilis. Anong nangyari? Malakas ang sangkalan energy dito. Nahadlangan muna ang evil nature nito. Okay ka lang? Okay lang, lumalabas lang yung lumakong problema sa Divine Soul. MS Shen, bakit ka nandito? Noong huli, 10 kahon ng chips ang stock mo. Sabi ko nga sa katrabaho ko, ang lakas mo kumain.
Bayad po. Sige. Isang pack ng bawat flavor. Dati, marami akong dala. Mahilig din pala sa ganitong snacks ang mga immortal cultivator. May sariling patakaran ang Heavenly Dao, kami na Immortal Cultivators. Di basta makikialam sa mga mortal, kayo sa Management Bureau. Ang reckless nyo kumilos. Kung di ko na-sense ng maaga ang energy disturbance. Malamang pagkain na kayo ng shadow creature sa factory. Pero ano ba talaga, yung shadow creature? Walang epekto ang physical attack, pati spiritual power mo. Pansamantalang napipigil lang siya. Ang aura niya parang sa ancient records. Na nabasa ko parang 1,000 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng isang malaking spiritual disturbance na iwang evil entity, di ko na maalala ang detalye. Kapag unstable ang divine soul, malabo ang memorya. MS Shen, nagdugo ka lang kanina. Okay lang bang mag-isa kang lalabas? Ano kung bumalik yung shadow creature? Huwag kayong mag-alala, di muna yan babalik. Kailangan kong bumalik sa school para magturo. Bakit ba kayo sumusunod sa akin? Hindi rin yan magandang paraan. Kungkol sa anino, as nangyari ilang araw na ang nakalipas. Kung may maalala ka, pwedeng makipag-ugnayan sa amin? Ipapadala ko sa inyo ang anumang impormasyon. Basta wag nyo akong laging istorbohin. Sa tingin mo ba talagang babalik siya sa paalan? Parang mas gusto niyang pumunta sa tindahan para mag-stock ng chichirya. Siguro mahilig lang talaga siya sa chips. Kahit anuman. Dalhin muna natin tong chips sa estasyon, baka sakaling. Makatulong ito para makausap siya sa susunod. Queen King. King Ting, saan ka talaga pupunta sa National Day? Pupunta si Jiang Ranran sa Beijing para mag-tour. Gusto ko sanang sumama ka. Matagal kong inantay tong tiket. At kung magdadalawang isip pa kayo, wala nang tiket para sa National Day. Hindi pa ako nakakapag-desisyon. Bala ko sanang umuwi. Pero parang boring lang sa bahay. Baka gusto mong sumama sa akin sa Lin Province. Malapit ang amin sa bundok. Ang ganda-ganda doon sa Taglagas. At makikita pa natin ang Tianchi. Ano? Titingnan ko na yung tiket. Ayos, may available na tiket bukas ng hapon. Ano, King Ting, gusto mo bang sumama? CJ, Tara na. Nandito na tayo. Pa, nakauwi na kami. Anak, sa wakas nakauwi ka na. Ikaw siguro si Shen King, no? kamusta po, Tito? Salamat po. Matagal nang sinabi sa akin ni Miaoyin na pupunta ka. Pagod ka na siguro sa biyahe. Pa, hindi pa kami kumakain kaninang umaga. Gutom na kami. Kain muna tayo, wag na tayong magtagal. Ay, nakalimutan ko na. Nagsasalita lang ako na nagsasalita. Nakalimutan ko yung pagkain. Ara, bilis. Naghanda na ako ng pagkain para sa inyo. Tara, Pasok na kayo. Lola. Anak ko, 1 buwan lang, apo. Parang pumayat ka. Kumain ka ba ng maayos sa eskwelahan? Kumain naman po. Umuwi na ang aking anak, ma. Ikaw siguro si Shen King, no? Ang ganda-ganda mo. Kamusta po, Tita? Kamusta po, Lola? Maupo muna kayo, malapit nang maluto ang pagkain. Sage, Lola. Maupo ka. Queen King, ito ang aming tagapag-alaga ng tahanan, maraming taon na ito. Lagi itong nagbibigay ng kapayapaan sa aming pamilya. Kaya pala yung naman ko kay Mayaoyin kanina. Galing pala sa tagapag-alaga ng tahanan na ito. Base sa kanyang aura, mukhang may talino na ito. At nagsisimula ng magsanay na halimaw. Hindi ko lang alam kung ano ang itsura nito. Shen King, tikman mo ang luto ng tiyahin mo, itong baboy. Kaninang umaga lang binili sa bayan, sariwa talaga. Ang sarap ng luto ni Tita, mas masarap pa sa kainan sa eskwela. Siyempre naman, ang luto ng nanay ko. Ang pinakamasasarap dito sa lugar na ito. O Lola, hindi mo pa naalayan ang tagapag-alaga ng tahanan. Ayan, mabilis, mag-alay ka ng insenso. Ano kaya ito? Baka wala sa bahay ang mga diwata. Dapat naman, agad sumasagot ang tagapag-alaga ng tahanan. Sa mga alay, baka may nangyari. Hayaan na. Baka may lakad ang mga diwata. Kain muna tayo. Balikan na lang natin mamaya. Kain muna.
Naku, kagabi sa tren, natulog ako buong gabi, ang sakit ng katawan ko. Magpahinga muna tayo, bukas na lang umaga. Sige, ikaw muna. Matulog. Ano kaya ang itsura ng tagapag-alaga ng tahanan? Pareho kaya ito sa mga halimao sa mundo ng cultivation? May tao ba dyan? Ako si Shenking, kaklase ni Mami Aoyin. Nandito para bumisita. Dahil kaya sa dayuhan ako kaya ayaw lumabas. O baka naman, may problema talaga ito. Pero dito talaga nararamdaman ko. Yung mahinang aura. Ito kaya si Husantay na isa altar. Bakit kaluluwa na lang ang natira? Ayos ka lang ba? Ikaw ba si Husantay na inay? Nasaktan ka ba? Kanina sa pagsamba ng pamilya pumunta na ako doon. Pero nang malapit ako, may naramdaman akong malakas na pressure. Tumakbo na ako hanggang dito. Nahabol pa niya ako at nakilala pa niya ang pagkatao ko. Araw-araw, nandito lang ako sa kagubatang ito. Hindi naman ako nakikipag-away sa mga makapangyarihan. Talaga bang ngayon ang araw ng aking kamatayan? Wala akong masamang intensyon. Nakita kong may altar ang pamilya mo para sa iyo. Pero hindi ka nagpakita kaya dinalaw kita. Naririnig mo ang boses ko. Kaya yung pakiramdam ko sa bahay na makanina. Galing pala sa inyo. Ako si Husan. Ano po ang pakay ninyo dito ngayon? Kaklase ako ni Mami Aoyin, si Shenking. Nagbakasyon lang dito, nagkataon lang tayong nagkita. Nakakagulat, isang dakilang kultivator tulad ninyo ay kaklase ng isang binatilyo. Karamihan sa mga kultivator ay nagtutulog-tulog sa mga bundok para magsanay. Ito ba yung tinatawag nilang pamumuhay sa mundo? Sa mahabang buhay ko, ngayon ko lang nakita ang isang kultivator na tulad ninyo. Huwag kang magulat. Nga, kailan kayo natutong magsalita ng tao? Mga demonyong hayop, kailangan namin ng spiritual energy. Pero bihira na ang spiritual energy ngayon, halos wala ng hayop ang nakakaabot sa ganoong antas. Ah, ganun pala. Sige, magsanay ka na. Hindi na kita istorbohin. Napakalakas ng kultivator na ito kung ikukumpara sa natutulog. Sa ilalim na heavenly pool, sino kaya ang mas malakas? Gaano na ba akong katagal natulog? King, ay sasabihin ko sana, bukas ng umaga. Pupunta ulit tayo sa heavenly pool. Nakausap ko na si Mama. Sabi ni Papa, maaga tayong aalis para iwas sa tao. At makikita natin ang pinakamagandang tanawin ng heavenly pool. Sige, maghanda na tayo. Maaga tayong aalis bukas. Sage. Malamig sa bundok, kumain ka ng siopaw. Huwag kang lalayo. Tumawag ka agad kung may problema. Alam na, naalala mo ba lahat? Ingat, alis na kami. Paalam. Paalam, tita. Tara na, tara na. Hoy, King, makinig ka. Ang ganda ng heavenly pool namin. Maraming turista taon-taon. Masiksik ang spiritual energy dito kaysa saan man. Na napuntahan natin. At may kakaibang pagkilos na nararamdaman. Yung mga bundok na yon. Hinahinay, King. Antayin mo ako. Malapit na tayo sa heavenly pool. May formation. At mas malakas ang spiritual energy sa ilalim. May mahinang buhay na nararamdaman. May espesyal ba talagang bagay sa ilalim? Wow, King, halika't tingnan mo ito. Ano, ang ganda-ganda, di ba? Kunyan natin ng litrato. Babalik ako mamayang gabi kapag konti na ang tao. Para malaman kung ano ang nakatago sa loob.
Mas matindi talaga ang spiritual energy dito at yung buhay na pakiramdam. Galing din sa paligid nito. Isang ordinaryong batong-bato lang pala. Baka nagkamali ako ng pakiramdam. Ito pala ay isang itlog. May dala itong sinaunang spiritual energy. Mahina ang buhay nito pero matibay. Mukhang hindi ordinaryong itlog ng spiritual bird. Baka ito ang natirang bagay mula sa sinaunang spiritual bird. Sino ka? Ano nang ginagawa mo rito? Nakita ko na po ang Immortal Venerable. Ako si Baze, ang sinaunang Divine Beast, inutusan ng Phoenix, na alagaan ang itlog na ito sa loob ng 3,000 taon. Iningatan ko ito. Nang makuha ko ito, akala ko'y batong may pattern lang. Na ordinaryong bato, iniisip kong hugasan ng mabuti. Para makapagprito ng itlog at matikman. Huwag po kayong magbiro, Immortal Venerable. Ito ang huling Phoenix egg sa mundo. Ang hiling ng lahi ng sinaunang Phoenix. Dala nito ang pag-asa ng lahi, huwag po nating baliwalain. Phoenix egg pala, kaya napakalakas ng spiritual energy nito. At may init pa ng Nirvana fire. Pero napakahina ng buhay nito. Kung hindi mabibigyan ng sustansya, baka hindi na magtagal. At tuluyang mawala ng buhay. Tama po kayo, Immortal Venerable. Noong nakaraang 1,000 taon, biglang bumaba ang spiritual energy ng mundo. Buong puso ng lahi ng Phoenix na protektahan ang itlog na ito. Itinapon nila ito rito. Naglagay ng energy gathering array para mapanatili ang buhay. At ipinagkatiwala sa akin ang pag-aalaga. Pagkatapos, lalong humina ang spiritual energy ng mundo, bumaba ang bisa ng array. Para makatipid ng energy, natulog ako rito. Hanggang ngayon, naramdaman kong may kumalabi sa array, kaya nagising ako. Pero ang buhay nito ay paang kandilang malapit ng mapatay. Baka hindi na magtagal. Sabi mo, iniwan ito ng Phoenix bukod sa lahi nito. May iba pa bang espesyal na gamit? Hindi po ninyo alam, Immortal Venerable. Ang Phoenix ay ipinanganak mula sa spiritual fire ng mundo. Ang Phoenix Eggi ay naglalaman ng kapangyarihang makapagbalik ng oras. Noong sinaunang panahon, kapag may malaking sakuna na nagdulot ng kaguluhan sa oras, ito ang ginagamit na gabay, sapat na spiritual energy ang kailangan. Maaari itong mapanatili ang kaayusan ng espasyo at oras, at kahit na maikling pagbabalik sa mga mahahalagang sandali, itama ang nabalisa na sanhi at bunga. Ngunit ang kapangyarihang ito ay nangangailangan ng pagising ng Phoenix upang mapagalaw. Sa ngayon, ang kanyang buhay ay mahina, ang kanyang kapangyarihan ay nakasil dito. Ngayon, ang espiritu ng mundo ay napakatuyot. Ito ba ay may kinalaman sa itlog ng Phoenix? Tama. Ang Phoenix ang pinagmumulan ng espiritu ng mundo. Habang nandito ang itlog ng Phoenix, maaari itong dahan-dahang magbigay buhay at magpalusog sa mundo. Kapag nawala ang itlog ng Phoenix, mapapabilis ang pagkaubos ng espiritu ng mundo. Sa ngayon, mahirap ang pagbabalik ng espiritu sa mundo. Dahil mahina ang buhay ng itlog na ito. Hindi ito makapagpapadala ng bagong espiritu sa mundo. Kailangan lamang na muling buhayin ang itlog ng Phoenix. At hikayatin ang Phoenix sa loob na lumabas sa shell nito. Saka palang muling magsisimulang umikot ang espiritu sa mundo. At tunay na magkakaroon ng pagbabalik ng espiritu. Sa oras na iyon, hindi lang ang mga cultivator ang makakapag-practice, pati ang mga tuyong spiritual beings ay unti-unting mababawi. Kaya't makikita, hindi lamang ito tungkol sa pagpapatuloy ng lahi ng Phoenix, kundi pati sa direksyon ng espiritu ng buong mundo. Mukhang, kailangan nating mag-isip ng paraan para muling buhayin siya. Kung ganon, dadalhin ko na ang itlog na ito. Ang aking space ring ay mayaman sa espiritu. Baka mapanatili nito ang kanyang buhay. Salamat, Immortal Venerable. Ito ay isang biyaya para sa Phoenix, at isang biyaya rin para sa lahat ng ibon sa mundo. Pagkatapos mong dalhin ang itlog, patuloy akong matutulog dito, at ipagtatanggol ang mga labi ng aray.
Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganitong kakaibang karanasan sa pagkakataong ito. Bagamat sagana ang espiritu sa aking space. Kung gusto mong muling mabuhay at matagumpay na lumabas sa shell, baka kailangan pa nating mag-isip ng ibang paraan. Ito ay senyales na malapit nang lumabas sa shell. Maaari bang ang aking essence blood ang makapagpalabas sa kanya sa shell? Ito na naman ang pakiramdam na ito. Noong nakaraan sa West State, ito rin ang kapangyarihang ito. Sino ba talaga ang gumagawa nito? Kailangan kong pumunta kaagad sa West State. Kung hindi natin malaman ang pinagmulan ng energy fluctuation na iyon, baka hindi na magkaroon ng pagkakataon ang itlog ng Phoenix na lumabas sa shell. Mia Oyen, may bigla ang nangyari sa bahay. Kailangan kong umuwi ng maaga sa West State. Pagkatapos kong ayusin ang mga bagay, makikipag-ugnayan ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Salamat sa iyong pag-aalaga sa National Day Trip. Pagbalik ko, sasamahan kita ng maayos. Sige. 1. Tulungan mo ako. Bilisan mo. Amy, bakit talo na naman ako? Hala, huwag ka nang magalit. Mahirap talaga itong laro, baguhan ka pa lang naman. Normal lang na matalo. Ano ba alam mo? Sa laro talaga to may sira. May bug. Ay, King, nakabalik ka na. Sa bahay kaibigan, kumusta naman ang laro? Okay naman. Isama kita next time, masiksik ang spiritual energy doon. O nga pala, tuwan-tuwan, kanina sa West Prefecture. May energy fluctuation ba? Meron, pero hindi ko mahuli. Venerable One, kakadating mo lang. Uminom muna ng tubig. Kanina, may kakaibang energy fluctuation talaga. Ang dumaan sa villa. Sinubukan kong siya sa atin. Pero tinaboy ako ng energy na yon. Napakakakaiba nito. Parang hindi galing sa ordinaryong cultivator. Naapektuhan ng energy na iyon ang Phoenix Egg. Nahinto ang paglabas nito. Mukhang ang hindi inaasahang bisita sa West Prefecture ay mas mahirap pa kaysa sa inakala natin. Yung black figure ba noong nakaraan? Hindi pa sigurado kung siya iyon. Pero pareho ang malamig na pakiramdam ng energy fluctuation niya. Para sigurado, kailangan nating tipunin ang lahat para pag-usapan ang plano. Sige, tatawagan ko na sila. Pagbati sa Venerable One. Huwag na kayong magpakumbaba. Pinatawag ko kayo para may dalawang bagay akong sasabihin. Una, malapit nang mag-rejuvenate ang spiritual energy ng mundo. Sa susunod na panahon, mas mabilis ang cultivation speed ninyo. At tataas din ang cultivation level ninyo. Isang pagkakataon ito para sa inyong lahat. Pangalawa, may kalamangan at kahinaan ang spiritual energy rejuvenation. Tulad ng may batas ang daigdig sa rurok ng spiritual energy. May mga cultivator na hindi sa panahon ito ang darating. Yung black figure noong nakaraan at ang energy na sumira. Sa paglabas ng Phoenix Egg, galing lahat yon sa panahon ko. Miss Shen,
Ano ba talaga ang panahon mo? Magdudulot ba ng banta sa mundo natin ang mga dayuhang yon? Sa panahon ko, maraming cultivator. Sa termino ng nobela, ito ay cultivation world. May mga taong may masamang hangarin doon. Kung makarating sila rito, baka sirain nila ang kasalukuyang kaayusan. Payapa at maunlad ang Great Siya ngayon. Ayaw kong may manggulo sa kapayapaan dito. Para harapin ang susunod na mangyayari, balak kong magtayo ng sect. Hahatiin sa alchemy, spell, at body cultivation. Sabay-sabay tayong magtuturo ng cultivation. Para madali ring magtipon ng lakas laban sa krisis. Matalino ang Venerable One. Hahangin ko ang mga Chen disciple para sumali sa sect. Sundin ang utos ng mahal na pinuno. Ang aming management guru ay handang makipagtulungan upang pangalagaan ang kaligtasan ng Western State. Kami rin ay sumasali. Nang dumating ako sa mundong ito, maraming bagay ang hindi ko nadala. Sa aking magic pouch, mayroon pa akong ilang inventaryo, mga elixir, magic tools, at mga cultivation techniques. Kunin ninyo at paghasyan. Pabilisin ninyo ang pagpapalakas ng inyong kakayahan. Plano kong puntahan ang Sinister Land sa labas ng Western State. Ang energy fluctuations doon ang pinakakakaiba. Maaaring may clue tungkol sa mga dayuhan. MS Chen, ang mga tao mula sa aming management bureau ay sasama rin sa iyo. Huwag. Dapat kayong manatili rito. Responsibilidad ninyong bantayan ang sitwasyon sa Western State. Kung may makita kayong kahina-hinalang cultivator, huwag magdalawang isip. Patayin agad sa lugar. Huwag silang bigyan ng pagkakataon. Nasirain ang kaayusan dito. King, ang sinister land na yon. Hindi kaya mapanganib? Tiyak na mapanganib, ngunit kailangan nating hanapin ang pinagmulan. Upang malutas ang problema. Kung hindi kailanman mapuputok ang Phoenix Egg. At hindi matatapos ang Law of Time. King, ang spiritual energy dito ay kakaiba. Parang may kontaminasyon at saka. Parang may naamoy akong napakahinang. Amoy mula sa ating mundo. Hindi lang amoy. Sa ilalim ng lupa, mayroong isang lubhang hindi matatag, ngunit dahan-dahang nagigising na. Spiritual vein fissure. Hindi kaya. Hindi tiyak kung ito ang daanang pinanggalingan natin. Maaaring isang mas matanda, mas hindi matatag. At posibleng nakakonekta sa mga lugar ng karumihan. Ang mga itim na anino at ang pwersang humahadlang sa Phoenix Egg ay malamang na nagmumula rito. Tama, may bakas ng formation. Napakatanda na nito. Ngunit kamakailan lang ito pilit na na-activate. May gumagamit sa fissure na ito. Bumalik tayo para magplano. Kapag na-activate ang formation na ito, ang mga halimaw at multo na hindi kabilang sa panahong ito ay darating upang mangagaw. Huwag kang matakot, King. Palaging nandito si Tuan. Mahal na pinuno, kung talagang may daanan patungo sa ibang mundo, kapag ito ay naging matatag, magiging malala ang kahihinatnan. Nagpadala na kami ng mga tao upang subaybayan ang lahat ng abnormal na energy points sa Western State. Subalit, sila ay nasa dilim, tayo ay nasa liwanag. Hindi sapat ang depensang pasibo. Lolo Chen, ikaw ang maglagay ng isolation barrier sa labas. Para hindi kumalat ang aura. At para hindi makalabas ang mga nasa loob. Ako naman ang nasa loob, magtutulungan tayo. MS Shen, delikado 2. Kailangan ba namin ng kagamitan o suporta? Walang silbi ang ordinaryong gamit. Bantayan nyo lang ang labas. At bantayan nyo ang mga ruan. Base sa monitoring namin. Mula nang mamatay si Ruan Jarong, si Jiang Wenyu, iba-iba ang katinuan. Si Ruan Ling, nasa ilalim ng lipunan. Si Ruan Tang, nasa nursing home. Parang hindi sila delikado. Minsan, yung pinakamaliit na piyesa, siya pa ang makakagulo. Sundin mo na lang. King. Natatakot ako. Parang nakakadiri sa loob. Kung takot ka, umuwi ka na lang. Ayoko. Ipoprotektahan kita, King. Master, kayo na ang pumasok. Ako na sa labas. Ingat kayo. King, tingnan mo. Bahay natin to. Illusion. Hindi. Instability na rift to.
2 fragment ng panahon ang na-project. Pwede kaya talagang makabalik sa rift na to? Makabalik sa tunay kong tahanan? Hindi. Masyadong madali. Parang sinadya akong akitin para makita to. Tatay, nanay, Nandiyan ka na. Epektibo pala talaga ang 2 pain na to. bitawan sila. Kapag nasaktan mo sila kahit konti, wawasakin ko ang kaluluwa mo. Hindi ka na muling mabubuhay. Huwag kang magmadali, batang babae. Tumingin ka sa paligid. Dito ka dapat, di ba? Malakas na espiritual na kapangyarihan. Pamilyar na batas ng kalikasan. Bakit mo pa gustong manatili sa maruming mundong to, na mahina ang espiritual na enerhiya? Bumalik ka na. Kapag tinalikuran mo ang katawan mong ito, at dumaan ang kaluluwa mo sa pintuang ito, makakabalik ka na. Tungkol naman sa 2 mortal na to, iba ang landas nila sa'yo. Pinagplanuhan mo lahat to para lang akayin akong umuwi. Sabihin mo, sino ang nasa likod mo? Ang langit. O sino sa mga kaaway ko sa cultivation world? Matalino, pero masyado kang maaming alam, masama yon. Tatay, Mamili ka na ngayon. Bumalik ka sa iyong dakilang landas. O panoorin mong mamatay ang magulang mo dahil sa'yo. bumalik sa cultivation world. Muli kang umangat sa tuktok. Araw-araw ko talagang iniisip ito. Pero kung kapalit nito ang buhay ng mga magulang ko, ano na lang ang tingin ko sa sarili kong si Shen King? Noon, nilinlang ako ng kalikasan. Kaya galit na galit ako sa mga masasamang balak. Ngayon, paano ko naman ipagpapalit ang pagmamahal ng pamilya? Kailan pa ako naging ganito kababa? Hine. Ma, ano ito? Ikaw si Kingting, ang anak kong babae, ang mabuting anak ko. Ito. Ito ang aming anak na babae. Tigilan mo ang mga salita. Pipiliin ko ang 300, papatayin kita at isasama sila pa uwi. May lakas ng loob kang apihin ang pamilya ni King? Masamang tao ka, lalabanan kita. Tuan-tuan, maging espada. Napakatigas talaga ng ulo mo. Akala mo ba ang siyam na kidlat mula sa Danpik noon ay random na ibinaba ng kalikasan? Iyon ay maingat na isinakatuparan ng aking Panginoon. Layunin sana na mawasak ka ng tuluyan habang nagdadaan sa pagsubok. Pero hindi inaasahan, ang lilang kidlat ng kalikasan ay hindi sinasadyang. Bumiyak sa selyo ng iyong kaluluwa, pinagsama ang kaluluwa na sinaunang alchemist at ang kaluluwa na modernong orihinal na may-ari ng katawang ito. Hindi ka lang nabuhay, kundi nakakontrol mo pa ang espiritual na lakas. Hindi ba't napakasuwerte mo? Ano? Ang kidlat na pagsubok noon ay panlilinlang ninyo. Ama, matagal nang nahulaan ng aking Panginoon. Kung mapagsasama mo ng ganap ang 2 kaluluwa at makakita ng angkop na tunay na katawan, malalampasan mo ang mga hadlang at magiging Diyos. Ito ay hindi matatanggap ng aking Panginoon. Ikaw at ang 2 matandang ito. Ngayong araw, dito kayo mamamatay. Kingting. Anak, huwag mo kaming intindihin. Umalis ka na. Umalis ka na. Anak! Walang silbi ang tatay mo, hindi ka mapoprotektahan. Umalis ka na. Huwag mo kaming intindihin, umalis ka na. Mga magulang, ngayong nandito ako, walang sinumang makakasakit sa inyo kahit kailan. Ang aking tahanan, ang aking pamilya ay nandito. Hindi mo ako maitatakot. Tuan-tuan, tulungan mo ako. Nakuha na. Ginoo, mabilis nang masisira ang palabas na aray. Nagwawala ang enerhiya mula sa bitak. Hindi mo ito mapipigilan. Bukas na ang daanan. Malapit na silang dumating. Ang mundong ito sa wakas ay
Kumusta? Anak, ayos ka lang ba? Hindi tama. Sinadya ng anino na. Inihandog sa likod ko.